Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! What's up mga bossing? Welcome back po dito sa Balbas in the House. Yung study group, pinag-iisipan ko pa kung itutuloy ko pa yon or hindi na. Pero sa ngayon, dito muna tayo. Simulan na natin kaagad. Let's go! Sa simula ng palabas, makikita natin ang dalawang lalaki na pinagmamasdan ang mga kababaihan sa tabing dagat. Kasabay nito, nagrarambulan naman ang mga nasa likuran nila. Subalit, walang pakialam ang dalawang ito. Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! Balbas in the house! Balbas in the Balbas! Patuloy pa rin sa pagpapantasya ang dalawang ito. Ito ay si Eikichi Onizuka at Ryuji Danma. Humingi ng tulong ang dalawa nilang kaklase, subalit wala pa rin silang pakialam. Umalis ang dalawa para puntahan ng mga babae, subalit natakot ang mga ito nang sabihin ng isa sa mga babae na sila yung mga delinkwente, tapos ay nagtakbuhan ng mga ito. Dahil dito, nagalit ang isang lalaki na mukhang yakuza at sinabi nito, ang lakas ng loob nyo na magbigay ng abala rito, tapos ay hinabol sila nito. Wala nang pagpipilian ng dalawa, kaya nagdesisyon sila na makialam na sa nagaganap na laban, at ito ang nangyari. Balbas in the house! Sinabi ni Makoto, maligayang pagbabalik. Balbas in the house! Si Ryuji at Keiichi ay ang sikat na Onibaku. Isa sila sa pinakamalakas na delinquent duo. Ang Onibaku ay isang biker gang na pinamumunuan ng Onibaku duo na si Keiichi at Ryuji. Kinabukasan sa Kyoto High School, nakapaskil sa bulletin board na kick-out na si Ryuji at Keiichi dahil sa pagiging masyadong bayolente. Sinabi ni Katsuyuki, hindi namin kayang pangalagaan ang reputasyon ng Kyoto High School nang wala ang Onibaku. Sinabi ni Ryuji, huwag mong sabihin sa akin na mababa ang tingin mo sa sarili mo. Ito na ang panahon nyo magmula ngayon. Dagdag naman ni Keiichi, ayon pa rito, hindi nyo kami makakasama habang buhay. Hindi pwedeng palagi na lang kayong nakasunod sa amin. Sinabi ni Ryuji, mga lalaki kayo ang gagawa ng hinaharap nyo. Ano na ang gagawin nyo magmula ngayon? Tanong naman ni Makoto. Sinabi ni Keiichi, syempre, magtatayo kami ng gang at papasukin namin ang mundo ng mga yakuza. Tapos ay nagpaalam na ang mga ito. Bago sila tuluyang makaalis, sinabi ni Eikichi kay Ryuji na nagawa natin. Natatawa ang dalawa dahil ang pagkaka-kick-out nila ay palabas lang din nila para makalipat na sila sa ibang eskwelahan dahil binabalak nila na tumigil na sa pagiging delinkwente at ang layunin nila ay mawala ang kanilang pagka-virgin. Bakit mukha pa rin akong delinkwente? Sigaw naman ni Ryuji. Dagdag pa nito, sa ganitong nature natin, kaya nating makakuha ng babae. Magtiwala ka lang sa akin, sagot naman ni Eikichi. Tapos ay inabot nito ang isang magazine. Sinabi ng parlorista, tignan mo nga naman, sino ba naman ang mag-aakala na ang sikat na delinkwenteng Onibaku ay virgin pa rin hanggang ngayon? Sinabi ni Eikichi kay Ryuji, gawin nating unforgettable ang summer na to. Nag-apply ang dalawa bilang waiter sa isang sikat na beach resort dahil tuwing summer ay maraming babae rito. Kagaya ng nakikita nila sa magazine, tinawag sila ng isang babae at tumorder ito ng isang sex on the beach. Subalit, iba ang pagkakaintindi ni Ryuji. Ang sex on the beach ay isang uri ng juice. Masusunod po, sagot naman ni Eikichi. Sinabi nito kay Ryuji, mukhang makakakuha nga tayo dito ah. Nang sisimulan na nilang dumiskarte, biglang dumating ang isa pang babae. At sinabi nito, Izumi, ano ba ang ginagawa mo? Bakit ang tagal mo? Sinabi ko na sa'yo, mag-iingat ka dahil maraming lalaking manyakis dito sa paligid. Hindi mo pwedeng i-display ng ganyan ang katawan mo dito. Tapos ay umalis ang dalawang babae nang may takot. Maya-maya lang, nakita ni Ryuji ang dalawang magandang babae. Itinuro niya ang mga ito kay Eikichi. Kasabay nito, dumating ang isang grupo ng mga delinkwente. Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! Balbas in the house! Nang lalapitan nito ni Ryuji, inawat siya ni Eikichi at sinabi nito, wag na nating patulan yang mga yan. At sumang-ayon naman si Ryuji, tapos ay muli silang nakakita ng dalawang babae. Habang dumidiskarte ang dalawa, dumating ang mga jowa nito. Naku po, ang lalaki. Sinabi ng isa sa mga babae na dinidiskartehan kami ng dalawang yon. At ito ang nangyari. Bigo na naman ang mga bida natin mga bossing. Pagsapit ng gabi sa isang disco, muling sumubok ang dalawa sa huling pagkakataon. Habang nakatambay ang dalawa sa loob, sinabi ni Eikichi kay Ryuji na totoo pala ang langit. Sinabi ni Ryuji, totoo din pala ang tadhana. Dahil muli nilang nakita ang dalawang babaeng nakita niya kanina. Ito ay si Ayumi Murakoshi at si Mariko Izumo. Sinalubong ng mga delinkwente
si Ayumi at si Mariko para piliting sumama sa kanila. Subalit mariin na tumanggi ang dalawa. Sinabi ni Eikichi, magandang pagkakataon to. Tapos ay lumapit si Ryuji at sinabi nito, malinaw naman na ayaw nilang sumama sa inyo, hindi ba? At sino ka namang kupal ka? Tanong naman ni Boy Tapang. Biglang sumingit si Eikichi at sinabi nito, wag nating gawin dito to. Mas maganda, gawin natin to sa labas. Sumang-ayon naman si Boy Tapang. Tatawag ba ako ng pulis? Tanong ni Mariko kay Ayumi. Sinabi ni Eikichi, hindi na kailangan. Mag-uusap lang naman kami. Pagdating sa labas, nagpasuntok muna ang dalawa at tumarte ang mga ito na parang mahihina sila. Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! Nang muli itong umatake, nasangga na ito ni Eikichi. Sa loob naman ng disco, nag-ayang lumabas si Ayumi dahil nag-aalala ito sa dalawa. Sinabi ni Mariko, hindi ba sila mukhang mahusay makipaglaban sa mata mo? Pagdating sa labas ay ito na ang sitwasyon. Humanga si Mariko at Ayumi kay Eikichi at Ryuji. Sinabi ni Mariko, tara, hayaan mong gamutin kita. At ganun din ang ginawa ni Ayumi. Habang ginagamot sila sa hotel room, sinabi ni Mariko na nakakatakot ang mga delinkwente na yon. Habang ang dalawa naman ay tulala at nagiinit ang katawan. Sinabi ni Ryuji, ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Kinamumuhian ko talaga ang mga delinkwente. Sagot naman ni Ayumi, ano ang kadalasang ginagawa ninyong dalawa? Tanong naman ni Eikichi, mga estudyante kami mula sa Tokyo. Sagot naman ni Ayumi at ni Mariko. At ang dalawa naman ay nagpanggap na medical student. Sinabi ni Mariko kay Ayumi, bakit hindi mo muna tawagan ng mga magulang mo para hindi sila nag-aalala? Tapos ay pumasok sila saglit sa kwarto. Pagpasok ng dalawa, binigyan ni Eikichi si Ryuji ng isang kondom at nagsimula itong makaramdam ng excitement. Sa loob naman ng kwarto, sinabi ni Mariko kay Ayumi, aalis kami ni Eikichi at maiiwan kayong dalawa dito ni Ryuji. Huwag kang mag-alala, hindi naman kami babalik dito. Kailangan nating maranasan to ngayong gabi. Ang dalawang ito ay may goal din pala na mawala ang kanilang virginity. Si Eikichi at Ryuji naman ay lumakalak ng napakaraming pampabango ng hininga. Paglabas ni Mariko, sinabi nito, gusto nyo bang maghiwalay tayo sa dalawang grupo? At sumang-ayon naman ang dalawa. At ito na nga ang pinakahihintay ni Ryuji. Nang magsisimula na sila, sinabi ni Ryuji, itigil muna natin to. Nagulat si Ayumi dahil dito. Sinabi ni Ryuji, bago lang tayong magkakilala. Gusto muna kitang mas kilalanin pa. Tapos ay umalis na ito. Kaya pala tumigil si Ryuji dahil sumakit ang tiyan nito at natatae. Dahil ito sa ininom nila na pampabango ng hininga kanina. At ganon din si Eikichi nang pakitaan siya ng dibdib ni Mariko. Nakaramdam din ito ng pananakit ng tiyan. Kaya nagmadali ang dalawa para maghanap ng CR. Sa kabila naman, sinabi ni Ayumi kay Mariko, siguro ayaw nila sa atin dahil masyado tayong madaling bumigay. Maaari nga, sagot naman ni Mariko. Ang hindi nila alam ay taing-tai lang talaga ang dalawa. Habang nasa CR, sinabi ni Ryuji kay Eikichi, hindi ko malilimutan ang summer na to. Kinabukasan sa bago nilang nilipatang eskwelahan, ito ang Chujido High School. Ipinakilala sila ng admin sa kanilang magiging guro. Nagulat ang magkabilang panig dahil magkakilala na sila at nagsinungaling sila sa isa't isa. Sinabi ni Ayumi, hindi ba medical student kayo? Nagsinungaling kayo sa amin nung isang gabi. Dagdag naman ni Mariko. Sinabi ni Eikichi, mga teacher pala kayo. Sinabi ng admin, kilala nyo na pala ang isa't isa? Hindi, sagot naman ng apat. Biglang dumating ang isa pang guro at sinabi nito, masamang balita, may sumusugod sa eskwelahan natin. Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! Balbas in the house! Ito ay ang grupo ni Boy Tapang. Natuntun sila dito dahil napulot nito ang ID ni Eikichi. Sinabi ng isa sa mga namamahala sa eskwelahan, masama ito, tumawag na kayo ng pulis. Sinabi ni Boy Tapang, ang akala nyo ba makakatakas kayo pagkatapos nyo akong kalabanin? At nagsimula ng sumugod ang mga tauhan ni Boy Tapang. Sinabi ni Eikichi, dumayo pa talaga sila dito para lang gantihan tayo. Sinabi ni Ryuji kay Ayumi, kailangan naming protektahan ng ibang estudyante. At ito ang nangyari. Balbas in the house! Yeah, yeah, yeah. Balbas in the house! Balbas in the house! Balbas in the house! Balbas in the Kaagad namang natakot ang mga tauhan ni Boy Tapang. Subalit, hindi si Boy Tapang dahil handa pa rin itong lumaban. Habang binibitaw yung plug diretsong sapak sa ulo, linya parang suntok, bawat bar may impact. Lahat ng twist binabaklas, walang intact. Abot hanggang huli, di ka pwedeng bitin. Isang recap lang parang buong sine tinigil. Balbas in the house, sindihan ng crowd. Sigaw ng kwento, gawin nating loud. Balbas in the house, sabay sa sigaw. Isa pa, isa pa.
Pagkatapos nilang mapatumba si Boy Tapang, natakot na din ang mga estudyante sa kanila. Sinabi ni Ryuji, "Teka lang, lumaban lang kami para sa eskwelahan natin." Sinabi ng isa sa mga estudyante, "Kayo ang Onibako, hindi ba? Sikat na sikat kayo bilang mga delinkwente." Sinabi ni Mariko, "Hindi lang kayo basta delinkwente. Mapanganib kayo." Dagdag pa ni Ayumi, "Kinamumuhian ko talaga ang mga delinkwente." Sinabi ni Eikichi, "Bakit ba lagi na lang humahantong sa ganito?" Habang ginagamot sila sa klinik, sinabi ni Ryuji, "Maaari na kaming umalis, hindi ba?" Sinabi ni Ayumi, "Hindi ko hahayaang mawala kayo sa paningin ko." "Sigurado ka ba? Kami yung klase ng delinkwenteng kinamumuhian mo." Sagot naman ni Ryuji. Sinabi ni Ayumi, "Huwag niyo akong mamaliitin. Pwede kayong maging delinkwente o ano paman. Pero magmula ngayon, estudyante ko na rin kayo. Hindi ko iniiwan ang mga estudyante ko kahit malagay pa sa panganib ang buhay ko." Sinabi ni Mariko, "Mabuting teacher si Ayumi." Tapos ay nagpaalam na ito. Sa kabilang banda naman, pinag-uusapan ng dalawang lalaki ang tungkol sa paglipat ng Onibako sa Chujido High School. Ang dalawang ito ay kabilang sa mga malalakas na delinquent duo. Kilala sila bilang Mad Dogs of Kamakura. Ito ay si Jun Kamata at Toshiyuki Saejima. Kinabukasan, ipinakilala ni Teacher Ayumi ang dalawa sa kanilang mga magiging bagong kaklase. Ito naman si Chukai Tsuyoshi. Nasa isip nito, nakakatakot naman ang dalawang ito. Silang dalawa ang nagpabagsak sa mga gangster ng Osaka. Pagkatapos nito sa likuran ng classroom, pinuntahan ni Chukai at Makoto ang dalawa. Sinabi ni Eikichi, kagaya ng inaasahan, ganito na naman ang ending. Paglapit ng dalawa, nagkaangasan ng mga ito. Sabay sindi ng Yoshi. Sinabi ni Makoto, "Kinagagalak namin kayong makilala. Hinahangaan namin kayo. Gabayan niyo sana kami." Dagdag naman ni Chukai. Sinabi ni Eikichi, "Oras na kasi ng klase. Ayaw naming malate." Sinabi naman ni Ryuji, "Hindi naman sa ayaw namin sa inyo. Sadyang umiiwas na talaga kami sa pagiging delinkwente." Nang paalis na ang mga ito, sinalubong naman sila ni Yui Ito. Sinabi nito, "So, ito pala ang sikat na Onibako, ang Babadoy." Sinabi ni Eikichi, "Hoy, delinkwenteng babae, maaari bang layuan mo kami ng 1 metro sa tuwing makikita mo kami?" Sinabi ni Chukai, "Usapan ng mga lalaki to, umalis ka dyan. Walang kinalaman dito ang pagiging lalaki at babae." Sagot naman ni Yui. Sinabi ni Chukai sa Onibako, "Pasensya na kayo, hindi niya alam ang mga pinagsasabi niya." Tapos ay pinaalis niya na ito. Pag-alis ni Yui, sinabi ni Makoto, "May regalo kami sa inyo. Narinig niyo na ang tungkol sa Alice High School, hindi ba? Yun bang eskwelahan ng mga sosyal na babae?" Tanong naman ni Ryuji. Sinabi ni Makoto, "Narinig niyo na rin ang tungkol sa culture festival nila, hindi ba?" Sinabi ni Eikichi, "Sobrang exclusive nun. Ang ibig niyo bang sabihin, may makukuha tayong babae doon?" "Oo." Sagot naman ni Makoto. Sinabi ni Ryuji, "Sa pagkakaalam ko, hindi ka makakapasok dyan kung wala kang written invitation at hindi madaling makakuha nun." Tapos ay naglabas ng 4 na ticket si Makoto. Nang kukunin nito ni Eikichi, sinabi ni Makoto, "Ops, may nakapagsabi sa akin na ang Onibako daw ay hindi nakabilang sa mundo ng mga delinkwente. Sayang naman. Wala naman akong sinabing ganun." Sagot naman ni Eikichi, "Lumipat kami dito para mag-recruit ng mas maraming miyembro." Sinabi ni Ryuji, "Alam niyo ba na gusto naming magtayo ng gang at papangalanan namin ng Onibako Gumi." Sinabi ni Makoto, "Kahit na mga wannabe delinquents lang kami, gagawin namin ang makakaya namin para suportahan kayo." Sa kabilang banda naman, kinausap ng principal si Teacher Yumi. Sinabi nito, "Napansin ng eskwelahan natin ang pagpasok ng mga delinkwente sa ating paaralan. Ang pagiging bayolente ay mahigpit na ipinagbabawal. Bilang mga guro, bantayan nyo ng mabuti ang bawat mag-aaral." Sumang-ayon naman si Teacher Ayumi at Mariko. Dagdag pa nito, "Sa susunod na linggo, may bago na tayong guidance counselor. Aasahan ko ang inyong kooperasyon." Tapos ay nagpaalam na ito. Kasabay nito, nagkukwentuhan ng 4. Sinabi ni Makoto, "Hangang-hanga ako nung pinabagsak nyo ang Midnight Angels." Ang Midnight Angels ay ang pinakamalaking gang sa Shonan. Dagdag pa ni Makoto, "Eikichi, maaari ba akong magtanong?" "Sige, ano yon?" Sagot naman ni Eikichi. "Totoo ba ang bali-balita?" Tanong naman ni Makoto. "Anong balita?" Tanong naman ni Ryuji. Sinabi ni Chukai, "Ayon kasi sa bali-balita, mahigit 100 babae na raw ang naikama mo." Nagulat si Eikichi sa balita na to. Sinabi nito, "Bigyan mo ko ng impormasyon tungkol sa Alice High School. Hindi na ako makapaghintay para sa weekend." Sa kabilang banda naman, habang nakatambay ang Mad Dogs of Kamakura, dumating sina Katsuyuki at ang iba pang mga taga Kyokuto High School. Sinabi ng kasamahan ni Katsuyuki sa kanya, "Nabalitaan mo na ba? Gumawa na kagad ng gulo sina Eikichi sa Chujido High School." Sinabi ni Katsuyuki, "Marami ang nakalaban nila doon, hindi ba? At pinaglaruan lang nila ang mga ito." Nag-react na parang natawa si Toshiyuki. Sinabi ng kasamahan ni Katsuyuki, "Tumatawa ka ba?" Sinabi ni Jun,
Anong klaseng tao ba tong dalawang onibako na to? Sinabi ni Katsuyuki. Hoy, sino ka sa palagay mo para banggitin ng pangalan ng onibako dito sa lugar na to? Minamaliit nyo ba ang Kyokoto High? At ito ang nangyari. Balbas in the house. Balbas in the house. Balbas in the Balbas in the house. Pasok na sa kwento, bilis ng dila parang fast forward na ekseno. Pintig ng puso mo sumasabay sa takbo habang binibitaw yung direksyon sa pak sa ulo. Linya parang suntok, bawat bar may impact. Lahat ng twist binabaklas, walang intact. Abot hanggang huli. Sinabi ni Toshiyuki. Ano, mas malakas ba ang onibako kesa sa amin? Tapos ay umalis na ang mga ito. Pagsapit ng weekend, ito na ang araw ng culture festival ng Alice High School. Pagdating ng 4, kaagad nilang nakita ang mga naggagandahang mga babae. Pagdating nila sa loob, iba't ibang mga babae ang nag-i-entertain sa kanila. Sinabi ni Chukay, ayon sa bali-balita, kapag ganitong festival, ibinibigay nila ang kanilang virginity sa lalaking magugustuhan nila. Totoo yon. Pagsang-ayon naman ni Makoto, dagdag pa nito, tradisyon na yon ng Alice High School. Tapos ay nakita nila ang isang event. Ito ay ang matchmaking, kung saan may pagkakataon ka na makakuha ng makakadate. Pinag-aagawan ng mga lalaki ang huling natitirang tiket nang lalapit sina Eikichi at Ryuji para sumali. Ipinakita ni Makoto ang mga hawak nitong tiket. Kaya naman maswerteng nakasali ang dalawa. Nang magsisimula na ito, nauna nang pumili si Ryuji at ang napili nito ay si Aina Yarita. Subalit ito rin pala ang napiling babae ni Eikichi. Sa kasamaang palad, si Eikichi ang pinili ng babae. Nang hina ang pakiramdam ni Ryuji dahil dito. Kinabukasan sa eskwelahan, may naging pagbabago kay Yui. Naging kilos babae na ito ngayon. Si Chukay ang unang nakapansin nito. Tinanong ni Yui si Eikichi kung kumusta ang culture festival. Siguradong walang kwenta, pero makikinig pa rin ako. Sinabi ni Eikichi ng nakakaloko. Oy Ryuji, ikwento mo nga sa kanya ang nangyari. Sinabi ni Ryuji, tumigil ka, bastardo. Ayaw ko nang pag-usapan yun. Sinabi ni Eikichi, aalis na ako dahil may date pa ako. Sinabi ni Ryuji, anong date? Gusto mo pa talaga ng date? Nang susundan siya nito para pigilan, hinarang siya ni Chukay at sinabi nito, ngayon darating ang bago nating teacher na si Yoko Minamino. Tapos ay nakita ni Ryuji sa kaklase nito ang magandang babae sa litrato at nakasulat dito ang pangalan ni Yoko Minamino. Sa kabilang banda naman, sinundo ni Eikichi si Aina. Sinabi nito, may kotse ka pala, hiniram ko lang yan para sa'yo. Sagot naman ni Eikichi. Dagdag pa nito, nalaman ko na maagang matatapos ang klase nyo ngayon. Kaya nandito ako para sunduin ka. Gusto kitang ipasyal sa Yokohama Bay. Tapos ay sumakay na ang dalawa. Sinabi ni Aina, ito ang unang pagkakataon na lalabas ako na may kasamang lalaki. Kaya wag mo sana akong pababayaan. Oo naman, sagot naman ni Eikichi. Dagdag pa ni Aina, aalagaan mo ba ako habang nabubuhay ako? Oo, sagot naman ni Eikichi. Nang aalis na sila, biglang humarang ang isang lalaki. Bumaba si Eikichi at sinabi nito, ba't bigla ka nalang sumusulpot na kupal ka? Sinabi nito, nandito ako para kunin ka. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong naman ni Eikichi. Sa eskwelahan, habang naghihintay ang mga estudyante, biglang may nagbalibag kay Eikichi. Nagulat ang lahat dahil dito. Pagpasok nito, sinabi ng lalaking may dala kay Eikichi, ako, ang bago ninyong guidance counseling teacher. Ako si Yoko Minamino. Bad trip si Ryuji at sinabi nito, ikaw pala si Yoko Minamino. Ang buong akala ni Ryuji ay isa itong babae. Sinabi ni Yoko, kayong mga tanga kayo, wala kayong respeto sa eskwelahan. Nakita ko ang lalaking ito na nakatambay sa harapan ng eskwelahan ng mga babae, nakikipaglandian at feeling gwapo. Mukhang kailangan ko kayong bigyan ng matinding leksyon. Susunod kayo sa lahat ng sasabihin ko. Ilagay nyo ang mga bag nyo sa ibabaw ng lamesa at ilagay nyo ang mga kamay nyo sa inyong mga ulo. Makinig kayo. Ang mga estudyante ay dapat na sumusunod sa kanilang mga guro. Yan ang sistema na dapat nyong sundin magmula ngayon. Kaya magmula bukas, papasok kayo dito sa eskwelahan nang maayos ang buhok. Naiintindihan nyo ba? Pagkatapos nito, nagpunta si Eikichi sa bahay ni Aina at may dala itong kondom. Sinabi ni Aina, maupo ka muna. Mamaya pa naman babalik ang mga magulang ko kaya huwag kang maiilang. Sinabi ni Eikichi, ang ganda ng bahay nyo. Ano ang trabaho ng tatay mo? Negosyante ang tatay ko. Sagot naman ni Aina. Dagdag pa nito, natatandaan mo pa ba yung pangako mo sa akin? Anong pangako? Tanong naman ni Eikichi. Sinabi ni Aina, yung aalagaan mo ko sa buong buhay ko. Oo naman, aalagaan kita. Sagot naman ni Eikichi. Tapos ay tumayo si Aina at nagtanggal ito ng damit. Dahil dito, nagulat at nanabik si Eikichi at nang maghuhubad na rin ito, ay biglang may umiyak na bata.
Pagbalik ni Aina, sinabi nito, nanganak ako nung nakaraang taon. Sinabi nito sa anak niya, siya ang magiging bagong ama mo. Mabait siya at hindi niya tayo pababayaan. Nadismaya si Eikichi dahil hindi nito inaasahan na may anak na pala si Aina. Sinabi nito, biglaan lang, may kailangan akong asikasuhin. Nang paalis na ito, biglang dumating ang mga magulang ni Aina. Ipinakilala siya ni Aina. Sinabi nito, siya si Eikichi at pumayag siya na maging bagong ama ng aking anak. Dahil dito, tuwang-tuwa ang mga magulang ni Aina. Subalit, sinabi ni Eikichi, hindi, wala po akong sinabing ganun. Nagalit ang mga magulang ni Aina dahil dito. Tapos ay biglang tumakbo si Eikichi palabas para makatakas. Sinabi nito, bakit ba lagi na lang nauuwi sa ganito? Kinabukasan sa eskwelahan, sinabi ni Mr. Yoko, magaling, maganda ang gupit nyo. Tapos ay tinignan nito ang bag ng bawat estudyante. Nakitaan niya ang isa sa mga ito ng Malaswang Magazine. Sinabi nito, ano to? Tapos ay hinampas niya ito sa ulo ng estudyante at pinaghubad niya ito ng pantalon. Tapos ay binuhat niya ito at pinalo-palo sa puwet. Sinabi nito, masyado pa kayong bata para sa mga bagay na yan. Ipinahiya niya ito sa ibang estudyante. Sa hallway naman, narinig ni Teacher Yumi ang pinag-uusapan ng mga estudyante tungkol sa nangyayari. Kay Chukay naman, ay nakita ang larawan ni Yui. Sinabi nito, ano to, may gusto ka kay Yui? Ang magkakagusto lang sa mga basurang katulad mo ay yung mga walang interes sa pag-aaral. Tapos ay sinampal niya ito. Nagalit si Eikichi at sinabi nito, hoy, lesson ba ang tawag mo rito? Magsorry ka kay Chukay. Sinabi ni Mr. Yoko, kayong mga pasaway kayo, hindi kayo pumapasok sa eskwelahan at nakikipaglandian lang kayo sa mga babae. Kasalanan nyo ang lahat ng ito, kaya magmula bukas, papasok kayo ng kalbo. Sinabi ni Eikichi, hindi ko na kaya to. Tapos ay sinenyasan niya si Ryuji. Sinabi nito, sumusobra ka na. Sinabi ni Mr. Yoko, lumalaban ba kayo sa inyong guro? Ang mga basurang katulad nyo, pabigat lang dito sa bansa. At ito ang nangyari. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare. Sinabi ni Eikichi, ang mga basurang guro na katulad mo ay mas malala pa kesa sa amin. Catch me when I'm falling, cover up my scars, flip the handle. Tapos ay dumating ang principal at sinabi nito, ano ang ginawa nyo sa inyong guro? Suspendido kayo, umalis kayo rito. Sinabi ni Chukay, Mr. Principal, tinulungan lang po nila ako. Sinabi ng principal, hindi ko kailangan ng delinkwente sa aking eskwelahan. Tapos ay biglang dumating si Teacher Yumi at sinabi nito, hindi sila ang dapat sisihin. Sumusobra na rin po kasi ang ginagawa ni Mr. Yoko at nakita po namin yun. Gayunpaman, gumamit pa rin sila ng karahasan laban sa kanilang guro. Sagot naman ng principal. Sinabi ni Teacher Ayumi, ang ibig niyo po bang sabihin, ang isang guro ay pwedeng gumamit ng dahas at mga mapang-abusong salita? Dahil kung may ganitong klase ng guro, ang lugar na to ay hindi para sa kabataan. Kung masususpindi sila, magkukwit na lang ako. Ako rin, sabat naman ni Mariko. Hindi na nakapagsalita ang principal. Tapos ay nagpalakpakan ng mga estudyante. Pagtapos nito, nagtungo si Chukay at Yui sa Nagi sa restaurant. Sinabi ni Chukay, may idea ka ba kung gaano talaga kalakas si Eikichi? Wala, sagot naman ni Yui. Pagdating sa loob, patuloy lang si Chukay sa pagkukwento kung gaano kalakas si Eikichi. Nung nasa middle school pa lang si Chukay, iniidolo niya na ito. Sinabi ni Yui, sa aming mga babae, hindi na mahalaga kung malakas ka o hindi. Para sa akin, mas pipiliin ko ang pagiging mabuti kesa pagiging malakas. Talaga lang ha, sagot naman ni Chukay. Sinabi ng lalaki sa likuran, hoy, wag nga kayong naglalandian dyan, sinisira nyo ang araw ko. Tumayo si Chukay at sinabi nito, naghahanap ka ba ng gulo? Hindi alam ni Chukay, isang buong gang pala ang nandito. Subalit, hindi nagpatinag si Chukay. Sinabi ni Yui, hindi maganda to. Wala dito sina Eikichi at ang iba pa. Sinabi ni Chukay, wala akong pakialam. Haharapin ko kahit sino sa mga to. At ito ang nangyari. Crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Sa kabilang banda naman, walang alam ang mga kaibigan ni Chukay sa nangyayari sa kanya. Tapos ay dumating ang isa nilang kaklase at sinabi nito, masamang balita, may gumugulpi kay Chukay. Nagmadali sila para puntahan ito. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe, so I'm taking 6 shots all straight to the face. Hindi na nakatiis si Yui. Sinabi nito, tumigil kayo, kaibigan namin ng Unibaku. Natigilan ng lahat at natakot dahil dito. Sinabi ni Yui, hindi na sana umabot sa ganito kung kanina mo pa sinabi. Humingi ng pasensya ang leader ng mga ito at sinabi nito,
Hindi kasi namin alam na kaibigan nyo pala ang Onibaku. Tapos ay nagbigay pa sila ng pera para gamiting panggamot. Sinabi ng nag-abot, nakikiusap ako, wag nyo nang sasabihin sa Onibaku ang nangyari ngayon. Tapos ay umalis na ang mga ito sa sobrang takot. Sinabi ni Tsukay, wala akong kwenta. Hindi ako nagtatagumpay ng ako lang. Hindi ako karapat dapat para sa'yo. Ilang saglit lang. Dumating naman ngayon ang Mad Dogs of Kamakura. Sinabi ni Toshiyuki, so, kaibigan pala kayo ng Onibaku. Kagaya ng inaasahan, ginulpi siya ng dalawa. Sa kasamaang palad, wala nang inabutan ng tatlo. Sinabi ni Eikichi, ano ang nangyari? Hindi maganda ang lagay mo. Sinabi ni Yui, bitawan mo siya. Sinisisi niya ang Onibaku dahil sa nangyari kay Tsukay. Sinabi ni Makoto, sila ang may gawa nito, ang Mad Dogs of Kamakura, dahil nakita nito ang nakasulat sa simento. So ayun mga bossing, hanggang dito lang po muna yung episode na to. Sana magustuhan nyo. Meron pa tong part 2, 3, and 4. Hanggang 4 lang siya. Okay, wash out muna tayo mga bossing. Big shoutout kay Amancio Fan TV. Yung mga hindi ko po masa-shoutout, ibig sabihin po hindi nyo nilagay yung pangalan nyo ha. Okay, bago yung iba, big shoutout muna sa lahat ng mga classmate ko sa Kamasaka International High School. Shoutout syempre sa lahat ng Castel family, kay Valeria, Takeshi, Ross, Enklong, Namgyu, Toriel, Deacon, and Prince. And sa lahat ng Kurogami family at Hattori family. Kita-kits sa School War mamaya kung meron. Shoutout din po kay Bert or Bart. Shoutout din po kay Dexter Amancio from North Caloocan at kay Alcris Sanchez from Muntinlupa. Shoutout din kay Jace U. Bisnar. Washout din po kay May Joyce Coronado at kay Aesthetic Yum 8855. Shoutout din daw po sa KOF University, mga poging fighter, at kay Kyle G. Shoutout din kay Kim Galicia. Shoutout din po kay Michelle Monteverde. Yan, shoutout po sa iyo, madam. Shoutout din po kay Katrina at kay John Ruel Labaco. Shoutout po sa inyo, palagi daw po silang nanonood ng asawa niya. Ayan, shoutout po sa inyo mga bossing. Ang asawa daw po niya ay si Kay Queen. Shoutout din po kay Aram Noron at kay Joven Galicia. Shoutout din daw po kay Shem Jonard Villamor from Manlilisid, Javier Leyte. Shoutout din po sa Rosales family. Hindi natin alam kung taga saan. Shoutout daw po kay Marikel Jan. So ayun mga bossing, hanggang dito na lang po muna yung mga shoutout natin. Bawi po tayo sa next video. Sa palagay ko po is medyo mabilis tayong makakapag-upload ngayon. Pero hindi naman ganun kabilis ha. Pero hindi na kasing tagal ng dati dahil tututukan ko na siya ulit. Okay, salamat. Bye-bye.